Isa pong pagbati ang nais naming ipaabot muli sa inyo na nakikisamang at lumalahok sa aming pag-aaral dito sa Sulyap sa Katotohanan. Napakabuti po ng Diyos na tayo'y merong kalayaang mag-aral, magpahayag at pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Naway panabikan natin ang ganitong mga pagkakataon na lalo tayong mapalapit sapagkat kung ating binabasa ang kanyang salita, naririnig natin ang kanyang tinig sa ating mga buhay at tayo'y nagaganyak na sumunod lalo at magtapat sa ating Panginoong Hesus. Opo, ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito'y pinasasalamatan ka naming muli, nakasama ka namin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Hindi nyo iniiwan ang inyong mga anak. Bagamat may mga pagsubok, kahirapan, subalit sa aming pagtitiwala, ikaw ay karamay namin at ikaw ang kasama namin sa bawat sandali. Ingatan po ninyo kami sa aming pagtalakay ng aming paksa sa pag-aaral ng Paaralang Pansabado sa oras na ito. Nawa, makita namin ang mga direksyon na nais ninyong aming tahakin at mga katotohanang nais naming maging prinsipyo at sa aming mga pang-araw-araw na buhay at pagpapasya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakarinig po tayong muli ng isang tanging bilang na kabahagi ng ating programa sa oras na ito. Salamat po sa awit na ating napakinggan. Nawa ay ating matutunan din ito at awitin natin bahagi ng ating paglalakbay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kagaya ng aming laging idinidiin dito sa Sulyap sa Katotohanan, na kinakailangan nating basahin ang mga bahagi ng kasulatan na ngayon ay aking babanggitin sa sandaling ito. Ang Juan 1:1 hanggang 5.
ang Genesis 1:1, ang Juan 1:9 hanggang 13, ang Juan 3:16 hanggang 21, ang Juan 9:35 hanggang 41, ang Mateo 7:21 hanggang 23, at ang Juan 17:1 hanggang 5. Ang mga talatang ito ay dapat nating pansinin sapagkat ito'y kabahagi at magbibigay sa atin ng paliwanag doon sa tinatawag nating mga pasimulang mga salita o prologue. Sa mga nag-aaral po ng banal na kasulatan, sa mga ebanghelyo, ang Matthew, Marcos at Lucas, wala pong prologue at wala pong epilogue. Samantalang ang Juan ay meron pong prologue at epilogue. Anong ibig sabihin nito? Mga pasimulang salita at mga pangwakas na mga pangungusap. Kaya nga mapapansin natin na ang ating talatang sauluhin sa Juan 1:1 ay kabahagi ng tinatawag na panimulang mga salita dito sa banal na kasulatan ng Ebanghelyo ni Juan. Ang sabi po rito, Juan 1:1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Now, papansinin po ninyo, ang mga pangungusap na ito'y mahalaga. Unang-una, nagpasimula po doon sa salitang in the beginning, sa pasimula. Ito ay nasa Griegong pangungusap, NRK. Doon naman sa Genesis 1:1, papansinin po ninyo, sa pasimula ng lumang tipan, ay ginamit din po yung salitang Bereshit, bara. Pansinin po ninyo, dito ay in the beginning was the Word. Doon naman ay Bereshit, bara. In the beginning, God created. Now, anong beginning ang tinutukoy dito sa Juan 1:1 at anong kaibahan nito doon sa Genesis 1:1? Pansinin po ninyo, yung beginning doon, yung pasimula doon ay pasimula ng paglalang. Samantalang itong Juan 1:1 ay pasimula sa walang hanggan na naroroon ang berbo o yung logos. Marahil ay para sa atin ito hindi natin naiintindihan masyadong mga Pilipino sapagkat hindi ito ang terminolohiya natin. Ito po ay Griego na ang logos ay mahalaga na naiintindihan natin na kasama ng Diyos at siya'y may likas na pagka-Diyos. Ito po yung summary ng major themes na ating papansinin, yung divine logos. Pansinin po natin ang mga pangungusap sa talatang 2 hanggang 5. Sa pasimula, nakasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang divine logos, ang tawag po doon ay ang logos o ang salita ay divine. Hindi po siya ordinaryong kapangyarihan lamang, kundi siya po ay divine. May likas na pagka-Diyos. Ito ang prologue sa Ebanghelyo ni Juan. Napakaganda po ito. Structure in the style of Hebrew poetry which often use parallel words and ideas. Majestic grandeur of the language is a fitting complement to the awesome magnificence of the idea expressed in this section of the gospel. How far back in time does the word go? Ito po ang tatanungin natin. Saan? Sabi nila ay nilalang ang salita. Hindi po. Siya ay nasa walang hanggan. Sa pasimula ay ang berbo. Wala po siyang pinagsimulan, kundi siya ay naroon na. What does the phrase in the beginning refer? What would John want to link these two concepts? Pansinin po niyo, the concept of the word would have been readily recognizable to the ancient Greeks, whether or not they even had heard of Jesus. For centuries, the Greeks had conceived that a divine figure they called the Word, Logos in Greek, was the creator
and sustainer of the universe, the source of reason and intelligence, and the mediator between the great God and the creation. In applying the term to Jesus, He is the creator and sustainer and mediator between the Father and the created world. Si Juan ay nag-aapil sa magitan ng kanyang pagkaunawa mula sa concept ng mga Grego. What kind of relationship did the Word have with the Father? Sa talatang 18, pansinin po ninyo ang sinasabi. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Pansinin po ninyo ano ang relasyon? Siya po yung tagapagpakilala. Siya ang kasama ng Diyos at siya'y may likas na pagka-Diyos mula sa pasimula. At the very beginning, at the point when the creation began, the Word was already in a continuous existence. He is therefore eternal, walang hanggan. But the eternity of the Word is not based on some kind of pre-creation origin of the Father. Jesus was not created by the Father. Instead, from eternity, Jesus, the Word, was distinct from the Father, called God in John 1:1. But the Father in verse 18, but in no sense inferior. What God was, the Word was, is a brilliantly accurate translation of the New English Bible. The intimate relationship between the Word and the Father was an intimacy of equals. We are not dealing with gods, plural. There is full unity of the Godhead. At the same time, there is an intimate relationship among the personalities of the Godhead. Sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Review and Herald, April 5, 1906, Christ was God essentially. In the highest sense, He was the God, with God, from all eternity. God over all, blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Uulitin ko, siya ay divine Son na nag-exist mula pa sa walang hanggan. Isang persona, subalit may pagkakaisa sa Ama. Sabi pa ni Ellen White sa Desire of Ages, page 530, in Christ is life and original, unborrowed, and underived. Kay Kristo ang buhay, original, hindi hiniram, and underived. Noong November 8, 1892, sinulat ni Ellen White, the only way which the fallen race could be restored was through the gift of His Son, equal with Himself, possessing the attributes of God. Pansinin po niyo yung mga pangungusap niya. Though so highly exalted, Christ consented to assume human nature that He might work in behalf of man and reconcile to God His disloyal subject. Isa pang pangungusap at halaw sa Desire of Ages, page 19. His name shall be called Emmanuel, God with us, the light of the knowledge of the glory of God, is seen in the face of Jesus Christ. From the day of eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father. He was the image of God, the image of His greatness and majesty, the outshining of His glory. It was to manifest this glory that He came to our world. To this sin-darkened earth, He came to reveal the light of God's love, to be God with us. Therefore, it was prophesied of Him, His name shall be called Emmanuel. Pansinin po natin ngayon sa talatang 3 hanggang 5 ng Juan. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at hindi nagapi ng kadiliman. Anong dinidiin dito? Siya ang manlalalang
at siya ang sustainer ng sanlibutan. Paano ito nilinaw ni Juan? Siya sa lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay. Sino ang manlalalang? Of course, Diyos ang manlalalang. Pero sino ang active agent? Ang ating Panginoong Jesus. Ang Logos. Ang Berbo. This text is so devastating clear that one denomination was forced to change the wordings of their own Bible, adding the word other. All other things were made by Him to maintain their beliefs. Sa Juan 1:1, tinutukoy nito na before any creation took place, the Word was there already. This teaching was seem academic or irrelevant, but it is extremely important for the Christian faith. It establishes the credible value that God placed on us on the cross. The person who died there was not just another part of God's creation, such as the sun, the moon, or angels. If He were the sacrifice, would not have the same kind of value it does with Jesus as our Creator. Nais ko pong idiin, kaya po tayo'y naniniwala na ang manlalalang ay ang ating Panginoon Jesus at siya'y divine, sapagkat yung nabayubay doon sa cross, nagbibigay ng ng kahalagahan natin bilang kanyang mga tinubos na mga anak. This then is no minor sacrifice. At the cross, our value established of infinite term, the infinite Son of God died to save us. That's how important we are in the sight of God. The fact is the truest and most stable basis for self-worth. Now, tingnan natin. So, siya ay divine, creator, and sustainer, pero siya rin ay tao na naging Jesus. Sa Juan 1:2 at 14, sabi po rito, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos na biyaya at katotohanan. Ano daw? Ang hindi lamang yung pagiging divine ang idinidiin na mahalaga, kundi idinidiin din ng prologue o yung pasimulang mga pangungusap ng Juan na siya'y nagkatawang tao. Naging tao ang sabi rito, ang Berbo. Siya na lumakad dito sa lupa at nakibahagi sa kasaysayan ng mga tao. Ang mga talatang ito is incredibly paradoxical. Maaaring sasabihin ninyo, kaya nga pag ako'y nagtuturo ng theology, ang sabi ko sa aking mga estudyante sa theology, kapag ang isang doktrina ay hindi paradoxical, yan ay hindi tunay na aral ng Biblia. Sapagkat parang dalawang katotohanan na magkalaban pero parehong totoo. Ano ito? Siya'y tao pero siya'y Diyos. Kagaya ng banal na kasulatan, isinulat ng Diyos, inspired, pero isinulat din ng tao bilang kanyang instrumento. Ito ang mga paradoxical na mga katotohanan dapat nating maunawaan. Hindi lamang yung ididiin natin na siya'y tao lang. Hindi po. Ang dalawang katotohanan na tila magkatuligsa ay parehong katotohanan dapat nating tanggapin. A man of a particular ethnic background living at a particular time in history, subject to human frailty, turned out to the divine word who created the entire universe. Ang sabi doon, pansinin natin, the word translated became in verse 14 is the same one translated made in verse 3. When the word became flesh, it was an act of creation, something added to His ongoing eternal nature. Though He was God, He also became flesh. In the process, the Word went from being with God to being with us. The entire Gospel of John becomes an expression of Jesus' humanity while He was here on earth. Napakagandang katotohanan. Anyone who has seen me has seen the Father. In the Gospel, John, the difficult, glorious truth is revealed in the prologue, but also through home to our hearts and spirit. Now, tingnan natin, nung lumapit ang isang
Sanhedrin sa kanyang pangalay Nicodemus. Chapter 3, 1 hanggang 21. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemus, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro at mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Si Nicodemus ay nakilala na tanda ang mga himala. Talatang 3. Sumagot si Jesus at siya ay, sa katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya Nicodemus, paano maipapanganak ng isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinganak na laman ay laman at ang ipinganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayong ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak sa espiritu. Sumagot si Nicodemus sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro at isang hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, kami nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa akin namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo, ang mga bagay ay makalupa ay hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyo paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Wala pang umakyat sa langit malibang ang kanya ay bumaba galing sa langit, ang anak ng tao. Kung papaanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang mga talata na ating binasa. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang narrative na buhay na mga talinhaga ay espiritual na ipinakita niya sa kanyang mga pagtuturo. Si Nicodemus, isang saksi sa kanya. Ang sabi daw na witness of the sin when Jesus drove out the buyer and the seller. Naroon siyang sinaksihan niya yung pagpapalayas ni Jesus ng mga nagtitinda at mga nagbebenta doon sa templo. We see a living example of a person who thought of highly esteemed religious leader, but he had an inadequate faith. On what basis does Nicodemus consider Jesus a teacher who has come from God? When Nicodemus say, we know, he represents those in the previous passage who saw what Jesus did in the temple but came to have inadequate faith as a result. Sabi ni Ellen White, his, referring to Nicodemus' words, were designed to express and to imbibe confidence, but they really express unbelief. The Greek word for night, gabi, in this verse, comes in a form that emphasizes not so much the dark part of the day as the quality of darkness. The darkness in Nicodemus' soul at the time he comes to Jesus. He has seen what Jesus did in the temple, but he doesn't perceive the real truth about Jesus, that He is the Word made flesh. Pansinin po ninyo, hindi yung kadiliman lamang na bumabalot sa atin kapag nagtakip-silip na, kundi yung quality of darkness, yun ang bumalot sa buhay at sa kaluluwa ni Nicodemus. Ang hindi pagkaunawa sa mga bagay na si Jesus, ang salita, ang berbo na nagkatawang tao. Sa 1:3 hanggang 10, si Kristo immediately responded to Nicodemus.
Ano ang kanyang naging katugunan? Kinakailangan kang muling ipanganak. Ano ang kanyang sinasabi? There is a spiritual kapanganakan na dapat may pagbabago sa ating mga buhay, hindi lamang sa physical. If it is not the right one, what happened for you to be changed by the grace of God? Sa Kapitulo 9, 1 hanggang 41, yung amusing blind men, yung lalaking bulag, ay ating mapapansin na ito din ay ginamit na buhay na parable ng ating Panginoong Yesus. The Pharisees' rejection of the healing symbolizes the rejection of the truth about God, which Jesus brought into the world. The rejection was rooted in their willful blindness about the claim of Jesus. Ano ang reappearing theme dito sa aklat ni Juan, lalo na dito sa tinatawag nating prologue, kalwalhatian? Sa Juan 17:1 hanggang 5. Pansinin po natin ang mga pangungusap na ito. Juan 17:1 hanggang 5. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito'y tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa, sa pagtatapos ko ay gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harap at kalwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bagong nagkaroon ng sanlibutan. Ano ang tema dito? Kalwalhatian. Ang kalwalhatian na kay Jesus bago siya magkatawang tao ay naroon na mula sa pasimula ng walang hanggan. The Father, the hour has come. Anong sabi niya? Ang oras ay dumating na. Walhatiin mo ang anak upang ang amay walhatiin kanya. Ang kasaysayan ng pagiging tao ni Jesus sa Ebanghelyo ay nagpapatunay na siya ay mayroon ng likas ng pagka-Diyos mula pa sa pasimula. The divine cosmic storyline was there already. The prologue begins with that cosmic storyline. Jesus is presented as the divine Son of God, the creator of the universe. Again, anything that once didn't exist but came into existence. Again, anything that once did not exist but came into existence did so only through Jesus. Ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng kaganapan at kung wala siya ay walang nangyari. But thus on the note, the glory of His becoming human being in the incarnation. Ang kalwalhatian ng Ama ay nakita sa kanyang pagkakatawang tao. John uses the term glory, doxa, meaning brightness. Ano pa? Splendor, fame, honor, and glory means praise, honor, extol, to glorify. To speak both of receiving honor from humans and of receiving honor of glory from God. In John, the idea of glorifying Jesus is linked to the concept of His hours. The cross is His hour of glory. Uulitin ko po. Ang krus ay ang oras ng kanyang kalwalhatian. This idea is quite paradoxical because the crucifixion was the most shameful and humiliating way of executing the ancient Romans. This incredible contrast, God on the cross, illustrate the intertwining of the human story plot with the divine. On the human level, Jesus died in agony, a despised criminal in weakness, crying, my God, why hast thou forsaken me? This human dark side of the cross is particularly presented in Matthew and Mark. But the glorious side of the cross is especially presented in Luke and in John. It is a place of salvation
of mercy, of where John, Son of God, gives himself to his Father. How ironic! God's greatest glory is revealed in His greatest shame. Sa araw na ito, ano ang pagwawakas ng ating pag-aaral? Sa Juan 1:1 hanggang 18 yung tinatawag nating pasimulang mga salita sa ang hari ng universo, the eternal creation, choose to become a human being. Pinili niya ang maging tao. In simple yet profound term, John expresses the full contrast between the divine and human nature of Jesus. Not being in the universe is more divine than Jesus, nor is any more human. In His person, He combined everything we need to become children of God. The rest of the gospel will unpack how this can take place in our lives today. Makakarinig tayo ng isang tanging bilang at ito'y magbibigay sa atin ng katiyakang ang ating Diyos ay nagmahal at pinili niyang magkatawang tao bilang manlalalang upang ikaw ay muling ibalik sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos na ang iyong salita ay buhay. Salamat na mayroong kaming karapatan na mag-aral at aming pagbulay-bulayan. At hindi lang paniwalaan na ikaw ay tao na kagaya namin, kundi ikaw ay
nagkatawang tao, kagaya ng sinabi ng Ebanghelyo. Ang berbo'y nagkatawang tao. Ang salita, ang lumalang mula sa pasimula, ay nagkatawang tao. Napakabuting katotohanan dahil ang pagkakatawang taong yun ang naging daan upang ikaw ay mamatay, tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Ama, na ikaw ay mayroong likas na tao, subalit forever ikaw ay Diyos na hindi magbabago. Pahintulutan ninyo kami na magtiwala sa inyo ngayon at magpakailanman. Salamat po sa inyong lahat na nakasama namin sa pag-aaral. Salamat na kayo'y muling papatnubay sa mga darating pang mga pag-aaral. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kayo naway pagpalain ngayon at magpakailanman.